resilient peace and order o matatag na kapayapaan at kaayusan sa bayan. Ayon sa pag-aaral, kaakibat ng progreso ng isang bayan ay ang pagtaas na rin ng crime rate. Kaya naman masusing minomonitor ang estado ng pampublikong seguridad, kapayapaan, katahimikan at kaayusan sa bayan sa pamamagitan ng Municipal Peace and Order Council at Municipal Anti-Drug Abuse Council, katuwang ang DILG, mga national agencies at men and women in uniform, kabilang ang Philippine Marines, Philippine Navy, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Maritime, Land Transportation Office, Regional at Municipal Trial Court, Public Attorney's Office at marami pang iba. Pinoproteksyonan natin ang peace and order ng bayan sa pamamagitan ng pagpapaigting ng kampanya laban sa mga makakaliwang grupo sa ilalim ng programang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Suportado ng pamahalaan lokal ng Brooks Point ang mga sinasagawang medical at dental mission, distribution ng mga food pack at mga tsinelas, libreng gupit, Operation Tuli, at feeding program at masasayang palaro sa mga katutubo ng Sitio Mararag, Barangay Masin, Sitio Tagpinasaw, Barangay Salugon, Barangay Mainit at Sitio Kabangaan, Barangay Samariñana upang maipadama sa komunidad ang pagmamalasakit ng gobyerno katuwang ang mga pribadong sektor gaya ng Rotary Club of Makati, Lasal, Green Hills Batch 73. Kinikilala rin natin ang mga karapatan ng mga person deprived of liberty o PDL ng Bureau of Jail Management and Penology. Kaya naman, suportado natin ang pag-aaral ng mga PDL sa ALS program, pagsasagawa ng mga gift giving at feeding program kasabay ang distribution ng hygiene kits. Magandang hapon po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa LGU, sa program po ng ALS at kay Mayor John po. Dahil sa ALS ay nadagdagan yung mga kaalaman namin at kung sakali man na pala rin kami maglaya ay may pagpatuloy na namin yung mga naputol namin na pangarap at pag-aaral. Lubos po kami nagpasalamat dahil marami pang nangangailangan ng programa ng ALS para mas may pagpatuloy nila yung mga pangarap nila na naputol. Yun lang po at maraming salamat. Iba yung pangangalaga rin ang ating ibinibigay para sa mga mamamayan upang magkaroon ng maayos at malusog ang komunidad. Kabilang dito ang kampanya laban sa droga, pagsasagawa ng community-based drug rehabilitation program sa 26 na person who inject drugs sa 7 barangay at pagsasagawa ng routine drug test sa 296 person who inject drugs. Matagumpay nating binuksan ang Balay Silangan sa Sitio Balacan, Barangay Pangubilian para sa mga kababayan na tisod ng landas ngunit nagbabagong buhay. Masayang nagtapos ang first batch ng in-house reformation program ng 13 beneficiaries. Isinagawa ang TESDA Entrepreneurship Training at Driving NC2 sa 25 na mga PWODs o person who use drugs. Pinagtibay din ng LGU at 27th Marine Battalion ang Pledge of Peace and Unity sa Sitio Mararag, Barangay Maasin. CTG Recruitment and Atrocities Awareness Information Drive sa Barangay Samariñana at Barangay Sarasa upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Nagbigay din po ang pamahalaan lokal ng lupa para sa Philippine Coast Guard, Barracks at Regional Training Center sa Barangay Samariñana. Ang araw po, ako po si Marvin Wanerio, punong barangay ng Barangay Samariñana. Ako po ay lubos na nagkapasalamat sa proyekto po ng ating mahal na mayor sa ating project katulad lamang po ng bagong barangay hall na binigay niya po dito sa ating barangay at marami pa pong project. At sa mga programa niya po na nakatulong po sa amin, lalong-lalo na po sa mga napiktuhan po ng El Nino. May mga agarang at tulong din po na ibinigay po. Salamat din tayo sa kanila. Yung Coast Guard po ay dito rin po itinayo sa barangay namin sa tulong po ng ating mahal na mayor. At dito po nailagay po yung training center po. Ganun din po sa mga farmers po natin na binigay niya po yung mga tulong. Katulad lamang po ng mga binhi at
po yung kalsada po natin at binigyan po tayo ng subsidy po na fuel, mga equipment po ay pinahiram po sa atin ng pamahalaang lokal po natin. Kahit paano po ay nabawasan po ang hirap ng mga kalsada po dito sa aming barangay. Sa usaping kaligtasan at kaayusan sa kalsada, bumuo po tayo ng Task Force Bantay Kalsada upang maiwasan ang aksidente at banggaan ng mga sasakyan. Binabantayan din ng Task Force Bantay Kalsada ang mga kolorom ng mga tricycle na namamasada ng walang kaukulang permit. Ayon naman sa Land Transportation Office o LTO Brooks Point Extension Office, mula Enero 2024 ay mayroon ng 3,671 na mga sasakyang mga narehistro habang 5,628 ang mga pumasa at nabigyan ng lisensya. Patuloy ang pagtutulungan ng LGU at LTO para sa kampanya ng pagrerehistro ng mga sasakyan upang maisaligal at mabigyan ng sapat na kaalaman ang mamamayan sa tamang pagmamaneho at batas trapiko sa pamagitan ng libreng TDC na may libo-libong benepisyaryo para sa mga barangay. Hindi po natin hangad na tumibok ang mga puso ng mga nagmamaneho dahil sa takot na mahuli ng LTO, kundi masayang tumibok ang puso ng bawat isa dahil sumusunod tayo sa batas tungo sa mas matatag at pampublikong seguridad, kapayapaan, katahimikan at kaayusan ng Brooks Point.